Hallelujah, Hallelujah. Hirap kaysa ni Kristo ay kapalarang totoo, kaloob ng Espiritu. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kaniyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kaniyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sino mang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutyain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan, at kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alugod ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kaniyang buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Napakaganda po ng ating ebanghelyo sa araw na ito dahil tinutukoy nito kung sino at ano ang dapat na maging pangunahing layunin natin sa ating buhay. Siguro marahil yung iba sa inyo nagtatanong, Father, bakit po kahit anong pagsusumikap na gawin ko sa buhay, hindi pa rin ako masaya? Yung iba nagtatanong sa inyo, bakit Father, nasa amin na ang lahat, pero hindi pa rin mapanatag ang aming mga puso? Isa lang ang kasagutan sa tanong na yan. Sino ba ang nangunguna at naghahari sa iyong puso at buhay?
Sinabi ni Jesus Nazareno sa huling bahagi ng Ebanghelyo, hindi maaaring maging mga alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kaniyang buhay. Kaya nga sa unang bahagi, ipinaliwanag niya kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kaniyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sarili niyang buhay ng higit sa akin. Hindi sinasabi ni Jesus Nazareno na huwag mong ibigin ang iyong ama't ina't kapatid, asawa o anak. Ang sinasabi ni Jesus Nazareno, ibigin natin ng higit ang Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos, ang kaniyang pag-ibig, walang hanggan, walang katapusan, at walang kondisyon. Isang pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Ang pag-ibig ng tao, ang pag-ibig ng ating magulang, ang pag-ibig ng asawa mo, darating ang panahon, magkukulang at hindi sasapat. Dadating ang panahon, minsan, kahit kamag-anak natin, ang pag-ibig may kondisyon at may hinihintay na kapalit. Minsan nga, di ba, sa ating mga kamag-anak o kapamilya, nakakalungkot isipin, minsan, pagkamatay ng magulang, nag-aaway ang mga magkapatid sa ari-arian. Minsan dumadating sa punto na kapag nagkasakit na ang mga magulang, ang mga magkapatid nag-aaway kung sino ang mag-aalaga sa magulang. Sa punto ng pag-aasawa, dumarating ang panahon na nag-aaway ang mag-asawa, hindi nagkakaunawaan, nagkakagalit. Anong ibig sabihin? Minsan, pag-ibig ng tao, hindi laging nauubos. Hindi mapanatag. Laging may kondisyon. Subalit ang sabi sa akte ni Jesus Nazareno, kapag inibig natin ang Diyos ng buo nating puso't pag-iisip, hindi tayo pwedeng mabigo. Sapagkat ang pag-ibig niya ay puro, buo at perpekto. Hindi nagkukulang, laging sapat, laging nakahanda tayong tulungan. Kaya nga ang bilin sa atin ni Jesus Nazareno, naway ang maging pangunahing layunin natin sa buhay ay ang Diyos. Ang maglingkod sa Diyos, ang mahalin ang Diyos, dahil kung mamahalin natin at paglilingkuran natin ang Diyos, hinding-hindi tayo mabibigo. Tanging ang pag-ibig ng Diyos lamang ang makabubuo at makakakumpleto sa ating buhay. Sapagkat tanging Diyos lamang ang makapagbibigay halaga at katuturan sa ating buhay. Tanging Diyos lamang ang makapagbibigay ng kapanatagan sa lahat ng ating mga pag-aalinlangan, sa lahat ng ating mga hinahanap. Kaya nga nabanggit ko kanina, anumang dami ng pera mo, anumang dami ng salapi mo, gaano man kalawak ang kapangyarihan mo, kung wala kang Diyos sa iyong puso at buhay, hindi mo mararanasan ang tunay na kaginhawahan at kapanatagan. Tignan ninyo, maraming pagkakataon sa ating buhay, may mga kilala tayo na hindi naman mayaman, yung iba pa nga naghihirap, pero may Diyos sila sa kanilang buhay. At makikita nating sila'y masaya, sila'y panatag sa buhay, sapagkat isinuko na nila
ang lahat sa Diyos. At ito ang nais ni Jesus Nazareno. Kapag ang Diyos na ang pangunahing layunin natin sa ating buhay, dapat marunong na tayong magpasan ng ating mga krus. Dapat tatalikdan na natin ang lahat ng bagay alang-alang sa pagmamahal natin sa Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli ipinapaalala sa atin ni Jesus Nazareno na maging pangunahing layunin at motibasyon ng ating buhay ang pagmamahal sa Diyos. Sapagkat kung iibigin natin ang Diyos, hindi tayo mabibigo. Ang kaniyang pag-ibig laging sapat, laging kumpleto, at kailanman hindi magkukulang. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.